Si Engineer Ruel Ramirez ng RBRAE. Engineer, magandang umaga po and welcome sa ating Palantunan Kasanggamon Langit dito po sa Abante Radio Television. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, Engineer, kaya po kami natawag sa inyo dahil nga po sa dami ng mga nagaganap na lindol na nararanasan natin dito sa Pilipinas. Gano po talaga kahalaga yung paggamit po natin ng earthquake isolator na tinatawag sa ating mga gusali at mga infrastructure po? Napakahalaga po nito kasi sa buong mundo, statistically ang pinakamaraming lindol na nangyayari ay sa Pilipinas po 'yan. No? Ang sinasabi ng iba sa Japan, pero kung titingnan mo ho yung numero ng mga seismic activity sa buong mundo, ito ho ay sa Pilipinas. Ang ibig sabihin napakalaki ng risk ng mga struktura natin sa Pilipinas dahil sa madalas na pagtama ng lindol. So sa ngayon, para maprotektahan ang ating mga struktura at ang ating mga kababayan, kailangan gumamit na tayo ng mga advanced na teknolohiya katulad ng seismic isolator at damper para siguradong maprotektahan ang ating mga building kasi history na ho ito na pagka merong lindol, ang building lang naman ang nagkukos ng death at injury sa ating mga kababayan. Yeah, Engineer, narinig na ho natin ang earthquake isolator, pero hindi lahat ay nakakaalam exactly kung ano ang function nito. Sa simpleng paliwanag po, paano natin mapoprotektahan ng isang gusali halimbawa? Kapag may malakas na lindol, gamit po yung nabanggit nating earthquake isolator nito. Opo, ang seismic isolator, kaya tinawag to na isolator, para yung building natin ay isolate natin sa ground para pag gumalaw yung lupa, no, ng horizontal, no. So isolated ang building natin kasi ang most damaging component kasi ng lindol ay yung paggalaw ng horizontal. No, so ngayon kung naka-isolate ang building natin sa horizontal movement of the ground, so technically hindi na gagalaw yung superstructure above the seismic isolator. So kumbaga sa layman parang gulong ho ito no. Para pagka gumalaw yung halimbawa, yung meron tayo minsan mga table na may gulong no or upuan na may gulong. Pag gumalaw yung floor ng building, ang upuan hindi halos siya gumagalaw. So ganun yung konsepto. Para i-isolate din natin ang struktura sa lupa, lagyan natin ang gulong na ito. At tawag natin dito ay seismic isolator kasi yung main intent ng technology na ito ay para lang sa lindol talaga. No, to isolate the building. Engineer, yung ibang mga bansa, nabanggit nga po ninyo ang Japan. Tulad po ng ibang mga bansa tulad ng New Zealand, Chile, Indonesia, California, ang Estados Unidos mismo, matagal lang ginagamit po itong earthquake isolator na ito. Bakit po napag-iwanan po tayo rito sa Pilipinas sa paggamit po ng mga technology ito? Siguro po dahil ito ang technology na ito, medyo malalim yung science at hindi ito kasama sa tinuturo sa mga eskwelahan, sa mga undergrad ng civil engineering students natin. Pero sa ngayon, nag-uumpisa na yung ibang mga schools, ibang universities, itinuturo na yung technology na to. So maybe in due time, talagang matututo na yung mga civil engineers natin at magiging na lang ito, kumbaga ordinaryong kaparte mismo ng building pag nagpa-construct ang ating mga kababayan. Pero doon sa mga interviews at saka mga pronouncement po ng ating PHIVOLCS, posibleng malalakas sa lindol sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, po? Ngayon, kung sisimulan na ang paggamit po ng earthquake isolator, ano-ano po yung mga gusali or infrastructure na dapat unahin natin, na dapat magkaroon po nito? Medyo nawala sa engineer. Engineer, come back please. Hello? Yan. Okay na po. Yan. Siguro po unahin natin itong mga building na sa government, ito dapat yung mga command center, Kasi sila yung responder katulad ng mga police stations, munisipyo, barangay halls, tapos fire stations, evacuation center, At sa mga private buildings naman, dapat unahin natin itong mga malalaking struktura na marami yung laman na tao katulad ng mga
malls, condominiums, no? Kasi malaki yung risk na marami yung magiging casualties kung yung mga struktura na malalaki walang ganitong technology. Yeah, marami po sa ating mga pampublikong hospitals, tulad po ng mga paaralan din, tulay, gusali ng gobyerno, ilang dekada na po. Pero, siyempre, may katandaan na po yan. Mari po bang lagyan ng isolator din ang mga existing structures o para lamang ito sa mga bagong naitatayong gusali? Yes, pwede po ito sa lahat. Sa bago at sa nakatayo ng building, pwede pong ikabit ito. Kasi ang ginagawa lang naman dyan, ini-insert lang ho ito sa ilalim ng building. Maghukay ng konti, o kung nakatayo na yung building, kahit sa ground floor, i-insert lang ito sa lahat ng poste. At pag meron ng ganitong technology, sigurado ng protected ang ating mga occupants, no, sa mga buildings natin. Yeah, ano po yung masasabi nyo tungkol po ron sa kasalukuyang National Building Code po natin at yung engineering standards dito sa atin sa Pilipinas po? Panahon na ho para gawing standard requirement, tulad nga po ng pinag-uusapan natin earthquake isolator na ito doon sa mga critical na infrastructures. Maganda po yung intent ng batas natin kahit noon pa naman, no, yung Presidential Decree 1096, yung National Building Code. Kasi nakasaad nga doon na the main intent of the law is to protect life and property, no, during disaster. Pero ang nakakalungkot lang, ang nangyayari, hindi naman talaga ganon, no? Kasi ang pagdisenyo kasi ng building science ho kasi yan, no? Tapos at meron tayong philosophy na sinusunod na ang main intent lang ng structural code, no? Hindi ho ng National Building Code kasi iba yung National Building Code, batas ho yan. Pero yung structural code, science ho yan at nagbabago yung structural code. Madalas sa US every 3 years, nagbabago ho yan kung ano yung bagong technology, inaanap ng bagong code. Pero the main intent of the code is to to avoid major collapse of the building, no? Pero yun nga, historically hindi naman ganoon ang nangyayari. Talagang nasisira pa rin yung building at madalas nagkukorapse pa rin yung iba. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon magrekomenda po rito sa DPWH halimbawa at iba pa mga ahensya ng gobyerno, ano po magiging roadmap o yung unang hakbang para maisakatuparan po at maisama ang earthquake isolator nito sa mga infrastructure ng ating mga gusali sa bansa? Siguro po unahin talaga muna i-assess yung mga pinakalumang building natin kasi yung pinakalumang building yan din yung mga mas vulnerable na struktura sa collapse, no? So pagka meron na tayong assessment, pwede natin i-categorize yan. Okay, ito yung pinakaluma, ito yung pinakamadaming laman na tao, no? So ipa-prioritize natin yan. And then makikita natin, magagawa natin ng programa kung ano yung pinakaunang dapat ma-retrofit at malagyan ng ganitong teknolohiya. And finally, engineer, bukod po sa earthquake isolator, ano po ang pwede nating maipayo po? Hakbang na dapat gawin po ng gobyerno, pribadong sektor as well, at mga nagmamayari po ng bahay na nakikinig ngayon at gusali para maging mas handa po tayo, lalo na rito sa tinatawag natin the big one at iba pang malalakas na lindol. Siguro ang may papayo ko dyan sa ating mga kababayan, unahin talaga muna yung kaligtasan, yung structure than beauty of the building, no? Kasi mas madalas, mas maganda tingnan yung building pero minsan wala man lang tamang assessment, walang kinuwang tamang consultant, no? Walang tamang professional na kinuha bago nag-renovate, bago nagpaganda ng building. So pinakauna muna dito, siguro mag-hire talaga ng tamang expert na structural engineer para malaman kung ano yung magiging performance level ng building, kung babagsak ba yan pag may lindol or anong intensity ba ang pwedeng hindi pa mag-collapse yung building na yan, no? Kasi napipredict naman ng isang structural engineer. So para pag nalaman nila kung ligtas pa rin yung mga poste, yung mga biga at yung pundasyon, saka sila magpaganda ng building. Kasi mas madalas, pinapaganda lang yung facade pero yung backbone mismo ng building, yung structure, hindi na-assess ng tama. Alright, well said, engineer. Thank you so much sa pagkakanaon na i-share po ninyo sa ating plantunan sa pamamagitan po ng Abante Radio Television. Malaking bagay po yan, yung mensahe po ninyo.
Salamat, Sir Ray, at Ngayon, sa ating mga kababayan. kaibigan, Magandang umaga si po. Engineer Ruel Ramirez. Sila po mga kaibigan ng Dean of Engineering, Central Colleges of the Philippines.